Aming dakilang Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa araw na to na binigay mo upang makapakinig ng iyong salita. Tunay nga po na sa aming kakayanan ay wala kaming magagawa, ngunit sa iyo lamang kami dumedepende. Panginoon, sa aming pakinig ng iyong mga salita, naway gamitin mo ito sa paglago ng aming pananampalataya. Binabalik namin sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa ngalan ng bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Mateo 6, 1-15. Katuruan tungkol sa paglilimos. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag nang ipag-ingay pa gaya ng pinagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito, maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Katuruan tungkol sa pananalangin. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ang mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyong silang tularan. Alam na ng ninyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ang inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Purihin ang Panginoon sa salita na napakinggan natin ngayon. Tunay nga na pinapakita dito ng Panginoon ang napakaraming alituntunin na siyang ang hirap abutin, ngunit napakasimple lamang kung titignan natin. Pansinin natin muli na pinapakita niya ang sakripisyo ng tunay na pagmamahal kung saan kailangan sa paglilimos, pagbibigay limos. Di naman kailangan na ipakita natin yan. Ang daming mga gumagawa niyan ngayon, minsan pinagkakaperahan pa nila. Hindi kailangan na marami ang ibigay mo, ngunit kailangan ay nanggagaling sa iyong puso. Oo, maraming mga pinagpapala ng Diyos kahit pa mga hindi naniniwala sa Kanya, ay ginagamit niya ito upang malimusan ang mga taong walang kakayanan upang magtrabaho, walang kakayanan sa buhay, mahirap. At dito rin pinakita ng Panginoon kung paano manalangin. Pinakita niya na hindi natin kailangan ulit-ulitin ang panalangin, na napaka-personal nito. Makikita natin itong Ama namin na dasal na ito. Ganyan din manalangin si David sa kanyang mga salmo. Kung gusto niyo marinig ang ating mga salmo, babalikan na tingnan na lang natin dito sa ating YouTube channel. Makikita natin at marami ako mga salmo na i-upload pa. At doon natin makikita
yung pananalangin ni David na nakapattern na rin dyan sa Ama namin. So, makikita mo ang pagsumamo ng isang hari sa isang tunay na hari na si Jesucristo at ang tunay na tagapagligtas. Pagpalain nawa kayo at maraming magandang araw.